Magandang araw po, ako po si John Cachola, Sales Executive dito po sa Mitsubishi Peak Motors sa Bad Santos, dito po sa May Tondo, Manila. On this video po, isa-isahin natin yung mga nadagdag na features para sa ating bagong design na Expander GLS Automatic Transmission 2026. Pero bago po palang lahat, sa mga hindi po nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe na lang po dahil tuloy-tuloy po tayo nagbibigay ng mga updates regarding sa mga promo, discounts at freebies na binibigay po natin sa ating mga client. So without further ado, tara po, umpisahan na natin. Ipapakita ko na po sa inyo yung ating bagong design ng Expander GLS Automatic Transmission 2026. So guys, we're fortunate enough na makapunta sa Mall of Asia na kung saan naka-display po yung ating bagong design ng ating Expander GLS Automatic Transmission na year model is 2026. Bali, ito yung kanyang green bronze metallic, no? So, umpisahan natin sa kanyang dynamic shield front fascia design. Bali, dito, makikita, no, yung pinagbago, no, dun sa kanyang design. Bali, yung kanyang grill, kung napansin nyo, is iba na yung design. Dahil ang kanyang front grill na color black piano finish is hindi na honeycomb grill. So from honeycomb grill, makikita nyo na meron na siyang vertical grill dun sa kanyang lower part. Sa kanyang upper part naman, makikita nyo is medyo close na siya yung kanyang grill dyan. Then meron tong design, horizontal na silver accent. So bagong touch ang kanyang design sa kanyang harap. So, sa akin is mas maganda nga siya tignan ngayon, no? Dahil mas elegante and mas simple siya tignan dun sa kanyang design ng silver accent. Doon naman sa kanyang lower design na nagbago din na vertical design. So, maluluwag pa din naman yung kanyang butas, kaya hindi mahihirapan, no? Yung ang ating engine sa kanyang performance pa rin. So, yan ang kanyang nabago, no? Isa sa kanyang mga design. Kung mapapansin nyo, meron din itong nadagdag na front camera. So, part ito ng kanyang multi-round camera ng ating Expander GLS. So, tama kayo narinig. Meron ng multi-round or 360 camera ang ating Expander GLS Automatic Transmission. So, mas mapapadali na para kay driver kapag siya ay lalo na kapag umaatras, no? So mga blind spot ng driver is hindi na siya mahihirapan dahil meron na tayong multi-round camera, no, sa kanyang nadagdag na feature para dito sa ating 2026 na Expander GLS. Then kung mapapansin nyo sa may bandang lower part pa, no, lower bumper, yung kanyang diffuser, iba na rin ang kanyang design. Bali, kagandahan nito is LED na yung kanyang fog lamps. So, yun yung isa rin na naging upgrade, no, ni Mitsubishi para sa year model na 2026. So, punta naman tayo dun sa kanyang side profile. Bali, dito makikita nyo yung isa sa mga major upgrade na binigay ni Mitsubishi is yung kanyang two-tone alloy wheels. So, mas sharp, no? Mas bold yung design ng ating two-tone alloy wheels para sa ating 2026 na Expander GLS. So, before, medyo simple, pero ngayon, mas bold yung atake ng kanyang design. Although, for my personal preference, mas gusto ko yung 2025, pero hindi natin maitatanggi, no, na bagay pa rin at mas iba ang lakad, no, or yung design ng dating ng ating bagong two-tone alloy wheels.
So, for siguro sa iba, mas magugustuhan pa rin nila yung before, pero siguro meron pa rin naman na magugustuhan na yung ating bagong design. So, let me know, no, sa comment section kung anong mas prefer nyo. Kung yung bagong design ba o yung previous design niya ng kanyang two-tone alloy wheels. Then, isa sa mga nabago din sa kanyang side profile is yung kanyang side mirrors and door handles na before, ito po ay may chrome accent. Pero ngayon, sa kanyang 2026 na year model is body color na yung design ng kanyang side mirrors and door handles. So, for me, mas maganda yung latest no na design niya. Mas simple and at the same time mas minimalist no yung dating nung ating side mirror and yung ating door handle. So, isa yan sa mga nabago no sa side profile design ng ating Expander GLS automatic transmission na 2026 year model. Then pagdating naman sa kanyang side mirror, no, makikita nyo, mapapansin nyo, meron na ritong additional na camera magkabilaan. So part ito ng multi-round camera ng ating unit. So it's a major upgrade para sa panahon ngayon kasi mostly talaga nang nilalabas na unit ngayon is meron ng mga multi-round camera para sa unit. So mas madali para sa driver na lalo especially kung umaatras, no, makikita niya yung mga obstacles sa kanyang paligid. So yan ang isa sa mga major upgrades din sa side profile ng ating Expander 2026. Then pagdating naman dun sa kanyang tailgate, yan, isa ang mapapansin nyo sa kanyang lower bumper na ngayon is medyo futuristic, no? Yung approach nung kanyang lower bumper sa kanyang diffuser. Meron tong silver accent and at the same time, yung reflectors pa rin na horizontal na ang pagkakalagay ng kanyang reflectors. So, mas edgy, mas bagong approach, mas okay, no? Mas okay tignan. Mas sporty yung ating bagong design ng ating lower bumper sa rear design ng ating Expander 2026. So, yan yung mga ilan sa nabago sa design no ng ating exterior. So, pumasok naman po tayo sa kanyang interior. Bale, ang isa sa mga napansin ko po is nabago yung ating mga soft padded leather. Magsimula po dito sa ating door trim. So, before, ito ay color brown. Ngayon po is parang navy blue na yung color ng ating mga soft padded leather. So, papunta po dyan sa kanyang dashboard. Yung soft padded leather po natin dyan. No? So, may pagka navy blue po yung kulay ng bagong design ng Expander GLS automatic transmission 2026. So isa pa rin sa mga nabago sa kanyang dashboard is yung sa gitna ng ating dashboard, no. Bali before meron po itong silver accent. Ngayon is color black na merong texture na no yung ating dashboard. So para sa akin, nag-improve no yung design ng ating dashboard no dito. So gumanda yung design ng kanyang dashboard dahil dun sa binago ni Mitsubishi. Mas mukhang malinis tignan and at the same time mas premium yung looking ng design ng kanyang dashboard. So isa yan sa mga nabago. Then, second is yung kanyang sa dashboard din, yung kanyang multimedia design. So, yung ating multimedia is from 9-inch, naging 10-inch na yung ating multimedia design para sa ating Expander 2026. And at the same time, 8-inch na yung meter cluster
ng ating Expander 2026. So, yan yung mga na-upgrade sa kanyang dashboard. Pagdating naman sa kanyang seats, high-grade fabric seats pa rin ang ating gamit na seat. Pero, nag-iba or nagbago yung kanyang texture, no? So, gumanda yung texture niya ngayon, and at the same time, nagustuhan ko yung high contrast na stitches, no, dun sa accent ng seat ng ating Expander. So may stitches to na parang brown dun sa kanyang seat. So medyo nag-level up yung seat design ng ating Expander 2026. So isa yan sa mga nabago. Then pagdating naman dun sa middle passenger ng second row, mapapansin nyo, nagkaroon na rin siya ng headrest. So, dun sa mga middle passenger, pwede na makaupo yung mga adult, no, na hindi mangangalay yung kanilang leeg, no, dahil dun sa ating headrest na additional ng kanyang, sa kanyang second row middle passenger. So, yun yung mga additional, no, dun sa interior na napansin ko para sa Expander GLS Automatic Transmission 2026. So, ang tanong is, sulit ba yung naging upgrade from 2025 to 2026? So, malalaman natin dyan, no, umpisa natin sa kanyang SRP. Bali, ang SRP po ng ating 2026 Expander GLS Automatic Transmission is 1,259,000 pesos. Pagdating naman sa kanyang cash discount is retain pa rin na 100,000 pesos. Pagdating naman sa kanyang down payment, ang lowest down payment po para sa ating Expander GLS Automatic Transmission 2026 is 64,000 pesos. So, yan yung current na down payment para sa ating unit na 2026 year model. Then, kasama dyan, syempre, yung mga binibigay pa rin natin na freebies. Kung may nagbago man sa promo and SRP ng ating Expander GLS 2026, sa freebies naman is same pa din ang mga binibigay natin. So gaya ng ating leather seat cover, deep dish matting, nag-upgrade tayo ng busina na Bosch Europa horn, and nagbibigay tayo ng dashcam, rain visor, at marami pa pong iba. So napakarami natin freebies pa rin sa ating 2026 year model. So, kung interested po kayo, maaari nyo po akong makontak sa mga contact details na makikita nyo po sa taas ng yung screen. So, yan po yung number ko, 0956-055-3025, or pwede nyo rin po ako ma-message sa aking Facebook Messenger. Hanapin nyo lang po yung pangalan ko na John Catchola. So yun guys, so iiwan ko na sa inyo yung tanong na sulit ba yung naging upgrade ng ating 2025 to 2026 year model. So isa pa po pala guys na nakalimutan ko. So isa pa sa mga additional safety features na dadagdag sa ating Expander GLS Automatic na 2026 is yung ating yaw control. So ibig sabihin yung yaw control po is sa mga sharp curves or basa na kalsada, nakakatulong to, no, sa driver para ma-maintain yung stability, no, ng ating unit. So binabalance niya yung brake force and at the same time yung gulong kung saan merong additional torque. So ibabalance niya to para mas maging stable para kay driver, no, yung pagmamaneho sa mga sharp curves or mga basang kalsada. So yun yung isang additional na safety features pala para sa ating 2026. So ngayon kayo na mag-decide kung sulit ba yung naging upgrade para sa ating year model na 2026. So abangan ko po yung inyong mga insights sa ating comment section. So paki-comment kung anong masasabi nyo sa naging upgrade ni Mitsubishi sa ating Expander GLS Automatic Transmission 2026. So, kung nagustuhan nyo po yung ating content for today,
paki-subscribe na lang po, no, sa ating channel para at least tuloy-tuloy po kayo makakuha ng mga updates regarding sa mga promo discounts at mga freebies po, no, na binibigay po natin sa ating clients. So hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video. Maraming salamat po.